Nagbablog ako eh, baka mamaya mahagip ka sa camera ko sa usapan natin, okay lang ba? Eh, may magkakaroon sila ng clue. Ganun ba? Magkakaroon sila ng clue. Ano ba ang tinatanong mo? Yun nga, base sa iyong experience, dahil ikaw naman ang naranasan mo na yan, mahirap magtanong sa mga tao na wala namang experience, ikaw ang may experience. Yung revenue or mileage. Interview ito, in-interview na muna ako. Eh, pasok na natin to sa video natin. Interview sige, na to eh. Sige. Interview na yan. Guys, ito kasama natin si Jean. Northern Jean or ang kanyang YouTube. Suportahan natin si Aro. Pinoy. Manubelang Pinoy. Oo, Manibel. Magandang araw sa mga subscriber ni Lakay. Parehas lang ang mga subscriber natin. Ayan. Lakay Tracker. So, mayroon siyang katanungan guys. Ngayon, sasagutin natin. Ano yun, Aro? Ayun, tinatanong ko kasi alam nyo, siya yung makakasagot. No? Kasi siya yung may experience, siya yung may expertise ng itatanong ko na kapag ikaw ba ay mag-owner operator, ano bang mas magandang payment scheme? Yung bang percentage o yung mileage? So, sila kailangan makakasagot niyan. Ayan. Gusto ko malaman yan. First of all, gusto mo bang mag-owner operator o nagtatanong ka lang? Eh, gusto ko. Kaya ako nagtatanong. Sige. Yun yung ating so yan si Buddy Manubelang Pinoy, nangangarap din siyang mag-owner operator. So ang tanong niya, ano daw ang maganda sa division ng tracking bilang owner operator, base miles or revenue. Yan. Since naman tayo galing naman tayo sa per miles na mayroon na rin tayong konting experience sa per miles bilang owner operator, and then ngayon nasa revenue tayo bilang owner operator din. Ang masasabi ko lang ang per miles talagang kailangan mong humataw para sa ganoon makamit mo yung talagang minimithi mo. Para sa ganoon, syempre kapag mag per miles ka kasi kailangan kikwintahin mo kung ilang miles yung magagawa mo, kasi nandoon mo kukunin yung mga expenses mo, which is yung fuel, no? At saka yung pambayad ng truck mo, no? At saka yung pang-maintenance ng truck mo. At syempre kailangan mo rin may matira sa iyong pamilya, para sa sarili, para sa ganun naman tuloy-tuloy din naman ang buhay natin. 'Di ba? Hindi pa pwedeng expenses, truck payment, at saka yung maintenance ng truck lang ang hinahanapan natin. Siyempre meron din tayong pamilyang So yun yung per miles. Ngayon, Lakay, sige, putulin kita dyan, Lakay. So ibig mo sabihin, kapag per mile ka, talagang kailangan mong humataw. Kasi per miles ka eh. Okay. Kasi per miles ka eh. Kasi kung hindi umandar yung truck mo na hindi rin kikita. Now, ngayon dumako tayo sa revenue, Sa revenue naman kasi let's say katulad ko rito 75% ako. So sabihin natin ang isang karga, ang bayad niya is 100 or $1,000, or let's say sabihin natin 100 Canadian dollar kasi we are in Canada. So ang 25% non is sa kanila. So 75% ang owner operator. So bali 750 yung sa akin non. Ngayon ang pinakamalaking question diyan, mas maganda ba yung revenue or per miles? Ngayon sa sitwasyon natin ngayon ngayong ganitong klase ng lakaran sa industry ngayon. Kasi ang dami ng mga owner operator, ang dami ng company naglilipa na, meron pa tong si Trump na pinapataw yung kanyang tariff. Kaya honestly speaking, ngayon napakahirap ang tracking. So ang masasabi ko lang, between revenue at saka per miles mileage is
halos parehas lang ngayon ang lakaran na. Kasi dito sa revenue, hindi kanila bibigyan ng load na mura. Kasi kapag binigyan kanila ng load na mura, sila ang company hindi rin makikita. Okay. Kaya ang mangyayari, matetenga ka ng mga ilang araw sa karsada. Not unlike kapag per miles, kapag ka makakuha sila ng pangarga, per miles ka, medyo mas mababa kasi yung babayad sa'yo kung per miles ka. So, base miles ang babayaran kanila. So, kapag kumuha sila ng medyo average na load, okay lang kasi nga base miles lang yung bayad sa'yo. Di ba? Patakbuhin kanila ng patakbuhin. Yun yung pinagkaiba nun. Ngayon, kung revenue ka, kailangan, since 75% nga, di ba, percentage yung kita mo, kailangan yung para sa'yo at 25% sa company. So, kailangan malaki yung makukuha nilang load para mayroon din sa kanila. Otherwise, ang mangyayari, kikita lang yung driver or owner operator, ang company hindi. Kasi ang hinihila mo, trailer pa nila. Yun. Kaya, sa ngayon, buddy, sa hirap ng sitwasyon, ito nga, lagi akong tenga, honestly speaking, i-blog ko ito, halos parehas ang kitaan, pero ang pinagkaiba lang, ito, when it comes to your truck, kasi yung base miles, pay attention na, yung base miles, kailangan mong humataw, because every time na gugulong ang iyong gulong, doon ka kikita kapag base miles. Oo. Pero kung revenue, yun, kailangan mo magtiis, maghintay sa truck stop ng ilang araw. Importante, pero yung truck mo naman, hindi naman natakbo. Hindi bugbog. So, ang mangyayari, in the end, ang magiging suma total kung saan yung mas advantage sa equipment, hindi sa kitaan na. Kumbaga sa equipment na tayo ang advantage sa aro. Hindi yung kita, sa equipment mo na. Kung gusto mong i-keep yung truck mo, siyempre gusto natin na may keep yung truck natin kasi yun naman ang pangarap natin bilang owner operator. Kailangan yung truck mo rin naman, hanggat maaari, bago mo mabayaran o pagkatapos mo mabayaran, kahit paano, magagamit mo pa rin siya na hindi naman masyadong bugbog. Doon pa lang talaga tayo kikita o doon tayo makakabawi. Kumbaga sa yung equipment, ang nagkakatalo sa equipment. Kumbaga sa hindi masyadong bugbog yung truck, hindi masyadong sagsag sa mileage. Not unlike kung base miles ka, kailangan mong humataw. You need to make miles to make money. Sa revenue, kahit matenga ka ng 2 araw, 3 araw, pag binigyan ka ng pangarga naman, mababawi yung truck mo, hindi masyadong sagsag. Pero ikaw na driver o ikaw na owner operator, magtitiis ka nga lang sa waiting time dahil nga sa ganitong klase ng sistema natin ngayon. Yun lang ang masasabi ko, Aro. Yan, magandang explanation. Nakakuha ko ng malaking idea. Kaya maganda. Yun lang ang masasabi ko ngayon. Hindi ko sasabihin sa inyo na napakaganda ang revenue. Hindi ko rin sasabihin sa inyo na napakaganda ang per miles kasi nasubukan kong yan. Parehas lang yan sila when it comes to paycheck by the end of the month or by the end of pay statement. Halos parehas lang. Ang pinagkaiba lang talaga dito yung sa truck na ginagamit mo. Tsaka yung katawan mo na rin. Katawan mo na rin. Ay, diba? Oo. Kasi hindi ka rin bugbog, diba? Hindi rin bugbog ang katawan mo. Yun ang ano dyan. Maraming salamat sa ikaw ang naisip ko na maaaring makapagbigay linaw sa mga kagaya ko na naghahanap ng kasagutan sa mga katanungan, lalong-lalo na pagdating sa kitaan dyan sa truck. Kaya naisipan ko na i-message ka para makakuha ng mga ng mga insight mo about sa mga question na yan. Kaya thank you Lakay. Wala naman, basta alam mo naman, nandito lang naman tayo. Kung ano lang yung kaya natin may share kasi hanggang doon lang naman tayo. We're not a perfect vlogger, sabi nga nila. Basta kung ano yung masasabi ko, yun, tignan mo, at kung sa palagay mo may makuha ka pang idea sa iba, and then ang kagandahan doon, mapagsasama mo yung sasabihin ko at sasabihin ng iba, and then makakagawa ka ng sarili mong diskarte niyan ngayon. Ikaw na mismo yung magde-decide kung saan ka talaga banda. Kasi alam ko hindi lang ako ang pagtatanungan mo talaga rin. Mayroon ding iba. Kumbaga sa
kukunin ko yung idea nila kasi mayroon din na siyang experience. Kukunin ko yung idea ni ganito, yung ibang kakilala mo. Doon. Ngayon, pagtimbangin mo na ngayon. Oo, tama. Kaya thank you. Kaya napakaganda dahil marami akong kakilala na alam ko na pwede kong pagkuhanan ng idea. Dahil, syempre, mag-i-start pa lang ako, no? Dahil nangangarap na ako, soon enough, may experience ko rin yung mga sinasabi mo lang. Thank you. So, paano? Kailan ka ba kukuha ng truck mo? Abang-abangan mo lang. Malapit-lapit na yan, Lakay. Very good. Congratulations. Malalaman sa vlog yan. One of these days, yan na. Days na guys days na, hindi na to month or year. Congratulations, yun. Shout Gusto out. ko lang sabihin, Lakay, sa mga subscriber mo, no, nung nasa Pilipinas pa ako, ikaw ang kauna-unang nakilala ko na owner operator. Kaya nagkaroon din ako ng idea kasama sa pagpa-planning ko simula po sa Pilipinas na soon, pag nasa Canada na ako, naging truck driver na ako, naging permanent resident na ako, gusto ko rin maging owner operator, may-ari ng sariling truck, magkaroon ng sariling business. So, salamat sa iyo, Lakay. Salamat. So, kumusta nga pala yung application ng owner operator natin? Okay na? Owner operator o... I mean, yung permanent resident mo. Ayos na. Permanent resident na tayo, Lakay. Congratulations! Ayan big shout out kaya Pinoy, Manibelang Pinoy. Yan. Mga vlogger Manibelang Pinoy, kaibigan natin yan. May mga vlog tayo previously. Ngayon, ayan, sa pagtitaste niya, permanent resident niya. Congrats. That's good. Thank you. Simula na yan. Dire-diretso na yan. Oo. Salamat talaga. Saan ang biyahe mo? Ngayon, papunta akong Edmonton ngayon. Magdadrop ako din. Balik na kagad ng Winnipeg. Okay. For sure. Alright. So, ingat ka. Okay. Oo. Thank you, Lakay. Salamat sa oras. At huwag kang magsasawang sumagot sa mga katanungan ko, okay? Walang anuman. Basta anytime meron kang katanungan at isasagutin natin basta kaya natin. Hanggang advice lang yan. And then, syempre, ikaw pa rin naman talaga yung magde-decide because that's your self. Okay. Thank you, Lakay. Ingat sa biyahe. Ingat. Kita sa daan. Ingat ka rin, kaibigan. Thank you. Ingat. Okay. Sige. Bye-bye. Alright, you guys. Ayan. Ganun lang naman tayo kasi syempre, sino ba naman ang hindi magtutulungan dito, di kapwa Pilipino. At napasalamat din naman ako kasi kahit paano naisip nila akong pagtanungan. Tulad nga ng sinasabi ko, hindi ako perfectong nagbablog. Hindi ako magaling na vlogger. Kumbaga isa akong pipitsuging vlogger lang. Pero in the end, may mga taong nandiyan din na gustong malaman ng insight ko regarding sa tracking kasi hindi rin naman tayo baguhan sa industry, especially owner operator tayo. Ayan. So, na-share ko lang yung aking kaalaman. Of course, in the end, sila pa rin naman yung magde-decide kung ano yung talagang nababagay para sa kanila. But anyway, kaibigang Manibelang Pinoy, good luck at especially congratulations sa'yo kasi madalas kami nag-uusap niyan, mga problema niya dati noon, nagsisimula siya na isi-share niya sa akin na ngayon na nalagpasan niya, ngayon nakuha na niya yung kanyang papel na bilang permanent resident. Wala nang problema ngayon siya, makakakuha na siya ng kanyang truck, sabi niya after or one of these days. Bilis Ayan. Masaya ako sa'yo. Good luck. Ingat ka. Big shout out na lang ako sa mga sa mga subscriber mo dyan. Pagpatuloy natin suportahan ang vlog ng ating kaibigan. Kumbaga, support kababayang Pilipino in Canada or anywhere in the world. Basta Pinoy. Peace up guys. Thank you for watching. Bye bye for now. Lakay Tracker.